Yon. Sensei versus Casper. Ang inaantay natin, gawa na natin yan. Bati muna tayo. Ayusin ko lang yung mic ko. Yan. Bati muna tayo sa mga nag-comment. Ayan, nawawala naman. Galing to sa 3rd D versus C9 reaction video. Yon, sa mga magpapalagay ng logo dito sa mga reaction video ko, message nyo lang ako. sherlanoriginal@gmail.com. Nandiyan na yan sa description yung email ko, yung Facebook ko. Message nyo lang ako sa mga gusto magpa-promote. Siyempre, gusto ko na rin pasalamatan lahat ng sponsors ko. Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Killions, Pinoy Boulevard, yung RX Panda, Rap and Rap Hip Hop Clothing, Dayo Podcast. Pasensya na kayo, medyo natatagalan, may inaantay kasi akong isang special talagang malupit na guest para sa akin. At yun, meron tayong part 2 kay Bruce, part 2 kay Boss Enigma. At ito talaga, last year ko pa inaantay ito. Pasensya na kayo ha. Gusto ko kasi isang malupitang bagsakan para sa mga nag-aabang ng Dayo Podcast. At syempre, Anong Meron Podcast every Saturday. Yan, bati tayo. Pabati Tito Shernan, Taklits Balaba from Antiquera, Bohol. Shoutout sa'yo. Ang angas ng cup mo, Tito Shernan, sobrang nakakasilaw. Yung dilaw, suot ko nung nakaraan, whip cups. Tito Shernan, reaction video naman sa laban ni JD versus Aklas. Saan ba meron nun? Sige, hanapin ko. Saki versus Cripply, Tito Shernan, meron na. Check nyo dito sa channel ko, meron na. Otits pa shoutout. Papa Toppings, our bossing Joseph Panochi. Hindi ko ini-skip yung ads, Tito Shernan, shoutout lang. Chadman from Abukay, shoutout sa'yo. Tito Shernan, pa-review battle nila OG Woon versus Denmark. Meron na eh. Check nyo na lang. Ayun na. Huwag na natin patagalin to. Eto na to. Si Casper, alam ko naman na napapanood ko laban na ito at alam ko talagang anong klaseng tao to dahil babaero talaga to. Hindi lang alam ng girlfriend niya. Pero si Sensei, ngayon ko pa lang siya mapapanood. Anyway, tara. Ngayon, nanalo ng coin toss si Sensei. Pinili niya ba una si Casper? Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Zoning 21. Casper babaero. Seryoso muna. Yan oh. Istendo, ayaw, idol, battle, gusto? Aray mo. Hindi ko alam kung sino nauna sa kanila ni Plaridel bumanat nung araw na yan, pero nagkapareha sila. Banlag ka pala? Lately ko lang nalaman. Paano ba naman nandito ako, nakatingin ka kay Slakwan? San ba yan? Ang hirap mahuli, men. Angas ng mata mo, nagmumulti rin. Pag nanonood ka ng palabas, hindi ka pa nababader. Nakatingin ka sa baba, wala namang subtitle. Kaya bago mo sabihin, sa tingin mo magaling ka, siguraduhin mo muna yung paningin mo, magaling na. Hindi, baka sabihin nyo, puro lang ako jokes. Ba't hindi? Pag nakikita ko mukha mo, hirap magtimpi. Tipong nag-iisip ako ng mga girls bars na gagamitin. Tapos makikita kita sa newsfeed ko, boom, may bago na naman lalaitin. Pero sabi ni boss, sa Enigma Machine, mahaba ka raw mag-rhyme scheme Tapos compliment pa yon. Striktong 2 minuto, tapos yung kanyang halos 1 minute, ganun. Iisa lang yung atake. Hoy, support na rapper ka. Ako 2 minutes ko, maraming nangyayari. Akala mo, 4th quarter na. Kaya ikaw na mahaba mag-rhyme scheme. Ako maikli lang sa bawat bato. Ikaw na panalo sa judging. Basta susulitin ko yung mga sumugal ng ticket sa lineup na to. Sumugal ng ticket sa lineup na to. Kasi, wag mo itago sa tugma. Yung kakulangan mo sa suntok. Ang dami mong etcetera, dun palang meron na yung tuldok. Uy, bugo ka. Ganda nun. Ang dami mong etcetera, dun palang meron na yung tuldok. Yung 4th quarter naman na marami nangyayari at tinutukoy niya dun yung sa NBA. Which is pag 4th quarter talaga, syempre, dyan gagamitin yung mga time out, last 2 minutes, seconds, etc. Doon may tuldok. Okay, babaero. Kasi, wag mo itago sa tugma. Yung kakulangan mo sa suntok. Ang dami mong etcetera, doon palang meron na yung tuldok. Uy, bugo ka. Tangina, ang daming sinasabi. Tas babagsak lang sa Mirage naman.
O di ba sayang mga bara? Parang ang tagal mo nag-Dempsey roll, sa iba lang pala tatama. Ako sunod-sunod to, grabe. Mahaba sumuntok versus jiu-jitsu at karate. Rhyme scheme lang yung kaya mo, ang bobo ng atake. Apo ng apo ni David, kinuumpo ko ng marami. Kaya paramihan to ng puntos. At yung napili na estilo, kung ikukumpara sa basketball, parang Reaper na nag-dribble, o di ba? Wala ring score. Kaya ikaw na may drills, iba yung practice sa amin, Brad. Kung nandito ka para sa rap skills, andito ako para mag-battle rap. Kaya hihiramin ko yung Enigma Machine, pabalik sa nakaraan. O di ba ang kulit? Tapos sasabihin uli ni boss na mahaba ka mag-rhyme scheme, pero di na bilang compliment. Bitch! Una banat. Magandang panimula pa rin. Although wala siyang, parang plain lang din yung narinig kong sulat ni Casper dito. Wala siyang mas madiin na punchline na talagang masasabi nating pwedeng umalog sa kalaban niya. Ako wala rin akong idea eh. Pasensya na Sensei wala akong napapanood pa na laban mo. Ito pa lang. Magandang panimula para kay Casper. Mga jokes tungkol sa mata, pero medyo plain pa siya sa round 1. Pero paano ba? Magandang pang set ng momentum din. Pero tignan natin. Mai-scorean ko to base na rin sa magiging performance ni Sensei dito. Sensei, tara. Pahinga natin. Game! Palakpakan muna natin si Casper. Tangkinan to mga to. Game, magbari lang kayo dyan. Pungin na nyo. Palakpakan na natin pati mga tropa niya. Balita ko, busy raw mga Tacoma. Kahit walang magtimbre, alam ko na yung galawan, hindi naman ako tanga. Hindi mo ba alam na sa haba ng leg mong yan, sa mata ng guro, kitang-kita pag nangopya ka? Kasi, inaral ko estilo mo sa mga labang na panalunan mo. Nakita ko na rin emosyon mo sa likod ng kabiguan mo. Sa mga podcast at mga battle, alam ko na kung paano umaandar yung utak mo sa mga salita at... alam ko na kung paano umaandar yung utak mo sa mga salita at pangungusap mo sa mga sinabi at iniulat mo. Isang buwan ka tinutukan ng guro, wag na wag ka magsisinungaling, kabisado kung mga sulat mo. Ano mo tos game? Eto trivia. Nung Royal Rumble nila sa Motus, sila na mismo naglaglagan. Ang hirap di paniwalaan kasi kagrupo niya pa mismo nagbanggit ng kaganapan. Kadalasan, pag si Casper daw may battle, may sulatan tsaka ambagan, iba't ibang utak may ugnayan para umangat kapag sumalang. Samantalang, yung Tacoma parang nag-spirit of the glass kapag si Casper yung may laban para lumabas lang yung pangalan, iba't ibang kamay pa yung kailangan. Tangina, Okay, sulatan angle ulit. Eto madalas ko tong naririnig na yon after nung mga inanggulo sa 3GS to. Pagka may grupo parang sulatan, ganyan, etc. Pero para sa pandinig ko, parang hindi na siya nagiging masyadong effective eh. Pero na lang kung meron talagang, alam mo yun, yung may matibay na pruweba. Eh sa 3GS kasi, ano yan eh, naipaliwanag naman na namin yan. Yung sulatan, walang sulatan dyan. Pero yung magpa-practice na, halimbawa, ay sulat, paparinig sa isa, yun. Pero yung sulatan, malabo yun kasi, ano yun eh, trabaho pa rin yan eh. Pero yun nga, balik tayo dito. Kadalasan nagiging angulo na yan pag may grupo sulatan. So para sa akin hindi ko na siya mapuntusan kasi gamit na yung angulo, pera na lang kung may matibay na ebidensya para sa akin ganun. laban para lumabas lang yung pangalan, iba't Or napaaganda kung paano i-construct at ibagsak ng punchline. Pwede yun, kahit imaginary angle. Kasi kadalasan naman ng mga nandyan sa flip top, di naman totoo yan eh. Kung gagamitin niya yung gantong angulo, kung mabibigyan niya ng napakagandang hustisya, napakagandang pag-construct, setup, napakagandang punchline, yung convincing. Yun. Pero sa ngayon, plain lang din siya sa pandinig ko eh, kasi dami ko nang naririnig na ganun.
bang kamay pa yung kailangan. Tangina, tapos pagdating sa battle, labis pag nagbibida. Eh wala namang tiwala at kumpiyansa to, alam niya na rin sa sarili niya. Ako, hindi ko man masabing ako'y classic at naiiba. At least sa papel ko bilang artist, walang ibang lapis na nagpipinta. Ganito yung sinasabi ni GL na nagpapalitan ng drops. Ginagawa na rin nila. Isang lapit lang sa GC niya, hingi ng topic na masisita, sabay copy-paste sa notepad, agad-agad ililista. Kaya paano hindi magiging magkakatunog yung notes na gamit nila iisa? Galing din nun, no? Paano di magiging magkakatunog yung notes yung notes na gamit sila na iisa, notes o yung tunog, nota, notes at the same time sa GC, pag nag-copy ka, ino-notes mo sa cellphone mo. Ang ganda nun, ang ganda ng double meaning na yun. Ino-notes, pag iisang tunog, ganda nun. Hingi ng topic na masisita, sabay copy-paste sa notepad, agad-agad ililista. Kaya paano hindi magiging magkakatunog yung notes na gamit nila iisa? Ganda nun. Ganda nun. Apakawiti nun. Isa sa mabibigay ko magandang puntos yun. Ang gandang double meaning nun. Ang ganda rin ng pagkakakonstruct. Ang ganda rin kung paano niya ibinagsak yung punchline. Paano rin sinet up. Ang ganda. Pero kahit kanino pa magpatulong to, aking pakay mo dugo, pati alay mo sugpo, mga inakay mong hugpo. Wala akong respeto sa mga rapper na pinangrarime yung po. Di ba? Tanginan to, pinangrarime yung po, halata mo nagpatugan tumugma. Pero sa mindset nila, lupit neto. Kay si Rhyme nga yung Brad, nirime niya sa Pards. Lupit no? Yan ba yung galawan niya sa Motus? Eh kung pungusan kita, sinigaw pa sa lapan nila ni Andros, talagang lubos magbida. Sila lang daw yung liga na may tunog na bukod sa iba. Hindi ka ba nahihiya sa mga MC sa Motus? Baka naiinsulto sila? Halos isang buong nagsusulat kabisa, nagpupuyat mag-isa, tapos masasabihan lang nakatunog ka nila? Tangina. Mahiya ka naman, boy. Tangina. Hindi ka kagalingan. Ikaw lang mas maugong. At dahil sa iyong mga kaibigan, kaya ka nakasulong. Sumasakay ka lang, hindi mo kaya magpagulong. Kung sa bagay, ano nga bang bago sa multong humihingi ng tulong? Bistado ko na yung galawan mo, boy. Huwag mo nang itatanggi pa. Sa Motus, dalawa yung kilala mong bautista, di mo inasahan, di ba? Pero i-deny pa rin yung tungkol sa ghostwriter. Di na ako mabibigla kung ikaila pa rin niya. Basta sabihin mo lang sa mga kapwa mong multo, pinakitaan kita. Halos pareha silang may magandang panimula. Napakagandang panset ng momentum. Pero siguro, ibibigay ko yung round 1 kay Sensei. Mas natitripan ko din yung ibang mga wordplay niya, tsaka yung kumbaga paano niya i-construct yung angle, yung punchline. Ang ganda nun yung notes, ang ganda nun kumbaga yung internals nun, kung paano niya sinet up, isa yun sa magandang punto sa akin. And then yun nga lang hindi, medyo mababago yung desisyon ko pala. May angulo kasi siya about sulatan na malaki din yung oras na kinain na hindi ko siya mapuntusan kasi sobrang gasgas na yung angulo pag may grupo, sulatan, etc. So, halos pantay lang din. Dahil may mga jokes naman si Casper sa round 1 na parang hindi ganun ka-epektibo, mas naging epektibo na siya yung mga sumunod na linya niya. So, pwede kong itumbas yung angulo ni Casper na sulatan ng grupo at doon sa jokes na pinili ni Casper na hindi ganun ka-epektibo. So, parang magiging tabla to. Kung hindi to per round, feeling ko overall performance to. Sa ngayon, itatabla ko to. Halos parehas lang. Parehas may nakitaan akong hindi ganun ka-epektibo. Parehas din may magagandang punchline. Anyway, tatabla ko muna to. Casper, tara. Tangin na yan. Lap trip. Pinakitaan ako ng dulhing. Ang pangit. Round 2 game. Game. Last battle, inasar mo yung ilong ni Plasma. Gago talaga to. Sir, nandiyan ka ba, sir? Uprising represent, pataas ng kamao. Nakikita mo yan? Ngayon ka magangas, brother. Nang masapak ka ng osong naka-bernacles. Gago. Akala mo kasi lahat kaya mong kabiruan. Bahala ka, baka sunod, ulo mo lapag niyan sa inuman. Kabiruan, kainuman, sa inuman.
Magbiro ka na sa laseng, wag lang sa horror-gore. Okay yan, okay yan. Gusto mo i-grass cutter nga yung mga bagong tubo mong bulbol? De, pero matapang yan. Nakatubad lang daw siya pag nagpiprito ng isda. Malamang, 3 lang damit mo eh. Ba't ka bibilib dyan? Hindi ka matapang, tanga, nagtitipid ka lang. Bibilib dyan. Wala ka titipid nang lang. maon, si pa. O, di ba? Nung nagsambyup ka, nakita ko nakakapote ka. Mayabang ka lang sa Tang inang yun. Samgyup na akapote, gago. alam mong kaya mo, putanginan to. Alam mong pilay si Ratius 1, hamunin mo tumakbo. Sa akin mo itesting yung yabang mo. Maiiwan lang to. Pagkat pambihira na to. Di nga ako umiyak nung sinilang ako. Ang simple pero ang lakas nun. Hindi nga ako umiyak nung sinilang ako. Di ba kailangan papaluin yung bata para malaman kung buhay? Tang ina, no? Baby pa lang siya, nagmatigas na siya. Hindi uyak. Okay, ang ganda ng jokes na yun. Ano? Payabangan? Mautas sa akin to! Pag napasok akong 7-Eleven, may tagabukas pa ng pinto! Ano, yabangan? O, sapang 1 minutes. Batch 1, batch 3. Doon pa lang talo ka na eh. Kaya bitch, please! Kung ako yung nakuha agad sa unang sala, sino sa atin yung big fish? Kailangan pa ng pangatlo para mahanap ka. At yung dulo ng salaan, mga latak na. Kaya di ko nakikita nga ako'y matatalo sa kanya. Oh, 0B, CLB. 0B, CB. Huwag kayong matawa. 0, basta Sinasadya. malabo talaga. Kaya pakyo ka tanga. Nababalot ng kaba. Gaya ng battle niya sa Titus, kalagitnaan ng battle nagtimpla ng kape para daw commercial sa rounds niyang 3-in-1. Eto, tuwing nasa pak. Putang ina mo. Twin na sapak. Okay. Twin na sapak. Tulog kapag inaabot man. Kaliwat kanan hanggang mapagod dyan. Pasensya ka na Nescafe, wala nang dahilan para bumangon yan. Okay. Ngayon, may dala rin akong kape. Tangin ninyo, oh. Oh, may dala akong kape. Huwag kayong mag-alala, marami yan. Kinakabahan ka ba uli? Gusto mo bang sumali man? Kaso di na pala pwede, ikaw na yung pinagkakapihan. Kanya-kanyang timpla na lang, pre, ha? Boss, meron mo tayong mainit tubig? Puta, paano yung mga uhaw na ko? Di bale, antayin nyo na lang si Sensei, mamaya lusaw na to. At bago ka pa mag-rebat, at bago dyan mag-spit, nagsimula ako kay Plasma at sa iba pa. Kaya di mo masasabing, nasa kape lang ako nag-stick. Okay. Okay. Nasa kape lang ako nag-stick. Round 2 pa lang! Na-defuse na agad! Magkakaroon ka lang ng boto pag isa si Prue sa may judge! Joke lang! Di sa pang-hate ganun! Pero di mo pa rin makokontra kasi Year of the Snake ngayon! Time! Mas malakas ang round 2 ni Casper para sa akin. Mas may mga epektibo na siyang jokes. Pero konti lang din sa ang nilayo doon sa round 1 niya. Mas pinili ni Casper dito yung mga light na sulat lang kasi si Casper ibang klase din pumunto to, napapanood ko bumatel to eh. Feeling ko mga light lang to yung pinili niyang sulat eh. Karamihan jokes at the same time mga light lang. Hindi ganoon kabibigat na punchline yung binibitaw niya dito. Pero anyway, mas malakas yung round 2 niya kaysa sa round 1 para sa akin. Sensei, tara. Banat, pahinga natin! Yeah! Handa na ba kayong makarinig ng mga bars na pamuksa? Joke lang, tingnan nyo naman si Casper na mutla. Medyo ibahin natin yung tema, total yung grupo niya sa aking first round na uga. Alam niyo bang kung merong slant rhyme si Casper, nagka-curve siya ng tugma. Sample, yung asan, ginawa niyang ozone. Tapos ginawa niyang father yung pader. Si Kailan daw nawawala yung key. Kailangan daw Casper. Spare? For the sake of foreplay, tinataya pati
For the sake of wordplay, tinataya pati integridad ng pangalan niya. Yung dapat nga, nakabahan ka na. Dapat daw nakavan ka na. Gago! Ito magandang silip din to ni Sensei. Pag nabigyan niya to ng maganda-gandang tawag na ito, hustisya tong angulo na to at mabigyan niya ng magandang setup, punchline, construct, ano pa. Piling ko baka makuha niya to basta malinis. Maganda silip to eh. Di ako makapaniwala. Yung Klo, ginawa niyang Klo partida, galit siya sa Bisaya. Tanang wala pre, bang gusto mo ha? Kay Supremo, sabi niya pag daw nakakita ng aswang, vow ang katapat. Bawang. Nakakatawa. May aswang na sa harap mo, magpavow ka pa talaga? Di mo lang pinag-iisipan sinasabi no? Parang tanga. Akala ko pa naman pag nakakita ka ng aswang, dapat nakavan ka na. Gago! Oh! Ganda nun. Dapat nakavan. Galing na, galing nun. Minak niya yung style, tas ginawa niyang weapon kasi yung ginagawa ni Casper sa recent battle niya. Ang ganda rin nun kung paano ibinalik ni Sensei ito. Maganda yun. Si Casper, may nakikita akong mga ganong estilo niya sa nakaraang battle niya. Hindi ko alam bakit hindi niya nasilipan ng maganda-gandang angle si Sensei at tulad ng ginawa ni Sensei sa kanya sa round na to. Di mo lang pinag-iisipan sinasabi no? Parang tanga. Akala ko pa naman pag nakakita ka ng aswang, dapat nakavan ka na. Gago! Lakas nun. Yun. Lakas nun. Gago puta, tuloy-tuloy mo lang ha? Sana maging okay ka, Brad. Nagpa-wordplay din ako dati kaso hindi naman ganyan yung pagka-OA sagad. Pinagsawaan ko na yung ganyang estilo dati, halos all day babad. Pinakaunang salita ko nga nung baby, wordplay agad. Kasi, sanay ako sa hirap. Bata pa lang, nanay, tatay lang, hindi ako nagpapamama. Okay. Ano daw? Sabi ko hindi ako nagpapamama. Sanggol pa lang, alam na nilang hindi ako mauuga. Paiiyakin ko lang doon mga makakalaban ko. Oo nga. Pero, alam niyo ba, siya daw si Ang. Kasi kontrolado niya lahat ng mga elements. Halata mo na pilit, pakul. Puro hangin lang naman yung kaya mo sa mga bara mo, baka hindi ka sure. Casper, mas mukha kang avatar na hindi asul. Diba? Avatar na hindi aso. Taglay niya sa Motus, paano mamamatay kung ang multo'y immortal? Talaga? Immortal ka na ba, men? Pinagkakalat niya pa sa atin. Tangin ng multo'y. Eto ko, ikaw ang pagdasal ka namin. Gagon to. Lakas ng trip mo no? Ligaw daw siyang kaluluwa. Kinatatakutan daw kasi multo siya. Gago ka ba? May pulso ka? Pati yung tattoo ni Siren na flip-top sa binte, sinisita pa neto, napaka-stupid. Di magpatattoo ka din, bagay naman sa'yo pare, promise, good shit. Palagay mo sa leeg, sa haba niyan, pwede yung tatuan ng full sleeve. kasi kung susukatin yung haba niyan, isang dangkal sa harap, tas 5 inches yung sa batok. Pag nagbubuntong hininga nga to, tangina, 5 seconds umaabot. Putang ina! Kaya, Putang ina! kung ako sa... Lakas doon. Mas mas maraming magagandang joke si Sensei dito. Mas epektibo. Lalo na yun yung yung kaban ka na aswang, ganda nun. Kaya, kung ako sa'yo dyan, Asper, magmas kapag babattle. Ayon sa siyensya, mahahaba leg yung kadalasang nasa talaan ng mga taong may ilang cancer. Kasi isipin mo, kung mag-vape yung airpot mo, segundo. Lakas mag-yosin ang bunso nyo. Sa haba ng leeg mo yan, pag nakakalanghap ka ng usok, doble yung konsumo. Tangina. Biruin mo araw-araw, grabe yung nalalanghap mong nicotine. Yung grupo mo, Tacoma, pero yung leeg mo, pre, pang limousine. Tacoma, di mo na pick up? Tanginang leeg to, ang sarap martilyuhin. Ganitong modelo yung kailangan sa mga commercial ng Robitussin. Para kang alien na may buhok na nahulog sa spaceship. Para lang maging first ka, Casper, kailangan pang ina-flip. Tangina, first ka, Casper. Paano kung parehas natin kaya magpatawa pero hindi mo kayang sabayan sa pagiging creative. Nice. Yun, malinaw sa akin. Nakuha ni Sensei yun. Ang ganda nun kung parang ayun nga Kanina ko pa napapansin yung mga jokes din ni Casper. Parang hindi ito yung parang pinakamalakas na naiisip niyang sulat sa mga jokes. Although, mas malakas nga yung 2
ni Casper sa 1. Pero dahil hindi ko naman alam yung estilo ni Sensei at may mga jokes sa dyan na mas pasok, mas nakakatawa. Ang ganda lang din ng punchline na parehas tayo nagpapatawa pero ako yung mas creative, which is napanindigan niya, nabigyan niya ng hustisya yung ginawa niya sa round 2. Round 2, Sensei, malinaw sa akin. Parang 8/10 kay Casper, parang mga 7/10 lang ako dito. Anyway, Sensei ako sa round 2. Casper, tara, bawi. Tingnan natin natin. Creative ka, likot na mata mo eh. Game? Okay. Di mo raw sinipot yung liga ni Sinay na. Yung Bara-Bara Battle League. Bakit yung prep di na kaya? Ako nasa Motos nung Sep 27, pulo nung October 11. Tas ngayon nandito, di ba sa Gasa? Partida lahat yun ay handa pa. Tas ikaw di nakaisip kahit pa bara-bara. Sabi pa naman nila, may pagka-all good yung estilo ng inyong likod, inyong lingkod. Tama, pinagsamang Badang at Ponger, 2 beses kang di sumipot. Kay Blizzard, nagdala ka ng sabon. Kay Andros, nagdala ka ng gamot sa tite. Abakadiri naman to. Next time, dalin mo naman sariling bayag mo. Kasi sensei ka pa naman. Dat maging uliraan sa mga bago ka. Yung kalaban mo, nag-aantay, nag-aanda yun na maghapon pa. Tas sa absent lang yung teacher, o di ba sinayang mo yung baon niya? Salamat ka din, sinabi ni Sinay kay Enigma. Ngayon niya lang nalaman lahat to. Kasi kung alam lang ni boss, pamumungkir mo sa ibang liga, wala ka dyan sa harap ko. Bakit? Totolerate mo ba yan, boss? Tangina mula nung nakatagos, yung mga maliliit na liga na pinabastos. Very wrong yan, di ba? Grabe na tapak-tapakan, stepping stone ng iba. Kaya kung sasabihin mo, bumatil ako sa pulo, okay lang. Sino mas nakakahiya, pare? Ako na kinain yung salita, o ikaw na di na sumipot, di pa nagsabi. Tunog Motos? Galit na galit to sa Tunog Motos, di naman inaano eh. Panginan to. Yung Tunog Motos, hindi yun wordplay nego, G, iba yun. Yung enforcer, hindi yun yun. Takina mo, kupal. Kupal, Kanta oh. nga yun eh. Gago. Yung Tunog Motos, yung templated daw na style na nakakaumay. So alam mo na yung kaya kong gawin. At dahil alam mo na rin paano depensahan, ganun ba men? Paano kung yung tira ko, Michael Jordan, na kahit sumabay ka, pasok pa rin? Ano, gets na men? Alam mo lang na sa battle, kutsilyo aking dadalhin. Meron kang tsansang salagin. Hindi mo alam kung hanggang saan kita kayang saksakin. Wow, ganda Kasi paano nun. kung walang Tunog Motos? Iba't ibang tunog at skill yung sa amin na linang. Paano pa maghahanap si boss sa ibang liga kung saan ka kabilang? Paano kung walang Tunog Motos? Yung delivery, yung pagka-bars, jokes, na madalas sa amin na daing. Paano pa mahanap ni Sensei? Paano pa mahanap ni Arik yung Sensei na sa rhyme scheme lang magaling? Kaya pasalamat ka pa rin na may butas na nasisili pa pre. Kung hindi kasi, baka nandun ka pa rin sa Tites nagtitimpla ng kape. Kasi Motos ang #1 na underground. At alam kong umelibs ka din. At kung nakakauma yung Tunog Motos, ba't ako hanggang ngayon effective pa rin? Mula simula, dami ng tinumba. Hanggang nahanap yung better version, naging serial killer na isa lang yung gamit ko na murder weapon. Kaysa ginapos sa aking berso, tinapos na ang kwento. Panoorin na natin yung Dig Denver versus Diyos, mga tinalo ko pareho. I tried a ton of AI work tools. Oh, Then I try. Monday.com. Monday.com. Game over. Fuck you. Monday.com. Ano siya, ang round ni Casper, paangat eh. 1, mas malakas yung 2, mas malakas yung 3. Maganda rin ng punto niya about Motos, ang ganda nun. So, paangat siya. Ang nagiging way ko kasi ng pag-judge sa battle na to kung paano performance ang gagawin ng kalaban niya. Pakinggan natin si Sensei. Okay. Hindi na ako magre-rebat. Hindi naman ako sanay masyado eh. Alam niyo ba, magaling daw itong mag-basketball. Ubra kaya ito sa galawan kung mala Michael Jordan, LeBron James, saka Kobe pinaghalo. Pag ako lumilayap, tumatapboard, 2 kamay, tas 5 palo, Casper. Wala ka pang nakakalaro na kagaya ko. Tipong whole court, pass break, ako magbabato. Tas ako din yung sasalo.
Kaya kung usapang basketball lang, wag ka sa akin mag-aangas. Pustahan sa inyo is tubig lang, pustahan sa amin, aqua flask. Kahit Mas creative yung ganong klase ng jokes na ginagawa ni Zay. saan pa to dalhin? Sensei pala. Talaga manliliit lang to kapag pinagdikit yung sining namin. Kahit na di lang siya o may ibang nagpipinta, wala rin. Ako yung demonyo na mag-uudyok sa'yo ng pagiging madasalin at hindi to hihigit sa mga linyang malikhain na aking isip walang limit pag sinisid mas malalim. Pag nag-chat ka kay GPT at DeepSeek, nag-PPM sila sa akin. Yeah. Alam niyo ba, ang dami ng bata nito ni Casper? 48. Tangina, parang batak na empleyado, wala nang UC break. UC break. Sa mga organizer, ang sipag makipag-coordinate kapag minor leagues, kapag championship nang do-dominate. Oo nga no. Sa tingin niyo ba, dapat lang nating ihanin si Casper sa mga GOAT debate? Bakit? Di niyo ba napapansin? Saan pa ba natin to dadalhin? Ilan kampyonato mo? 4, men. Utang ina kay LeBron James, 4 din. Yan, Wow. yan yung mga gusto ni... Yan yung Gago. mga gusto ni Casper eh. Kaya nga siya sumali ng kumpadre tournament para sa mga papurit palakpak. Tanginan to, nanlilimos ng atensyon parang pulubing nagbablog. Itong uhaw sa simpatya, sarap lunurin magdamag. Niwala nga tong prinsipyo sa buhay, aking nasuri sapagkat matapos yung tanungan si Andros anong nakaka-proud maging MC ng pulo, sa pulo rin siya nag-champ. Speaking of champ, Isa rin yun sa magandang punto na kinontra agad na rin ni Casper. Pero sa ganong klase ng punto, ayun nga, kung yung ganong angulo, kung mabibigyan ni Casper ng mas makatikating punchline yun, medyo mabigat-bigat din yun. Sa nakikita ko sinampulo, sa pulo rin siya nag-champ. Speaking of champ, total, lagi mo naman pinagmamayabang na champion ka, sige ating talakayin. Yung kumpadre tournament sa pulo, purihan ng mga taong tuwang-tuwa na paasahin. Sinasabi ang gwapo yung kalaban, no? Kahit alam naman na natin. Yung sa scene zone, labanan ng 2 bakla na maramdamin. Yung bara sa kali, sa gubat yung venue, puta, kailangan pang hanapin. Tapos ito mas malalamin. Sa igisan sa bakuran ginanap, pinagsasampay pa ng labahin. Anong napanalunan? Sa pulo, picture ni Sanchay. Sa scene zone, tsaka bara sa kali, isang ticket pa albay, tsaka libreng pamaypay. Samantalang sa igisan na panulunan niya sa finals, yung t-shirt na sampay. Picture ni Sanchay? Hindi baka angulo niya lang yun. Pero sa pulo, may cash prize yan. May nakuwang cash prize yan si Casper. Tapos, yung customized na Crown Manila Cup na may pulo champion. Eto na ba yung champion nyo? Puro lang naman to lazy rhyming, pilit na wordplay, tsaka fillers na sablay. Para lang malamang champion ka, kailangan pa lang research na gabay. Tapos ibibida mo dito sa flip top, magtigil ka dyan, bay. Ano yan, pinagmamayabang mo sa NBA, mga napanalunan mong tropeyo sa Inter-Barangay? Bullshit! Buti pa sana kung pedestalo kaya 1-up o titulo, baka bigyan pa kita ng tubig. Pero sige, ikaw na yung may titulo at kampyonato. Na pineflex pero, bukod sa lazy rhyming at pilit ng wordplay, ano bang standard sineset neto? Minumura-mura na nga lang to sa comments eh. So ano pa ina-expect nyo? Ngayon ikaw naman yung sumagot anong nakaka-proud maging kampyon na hindi nire-respeto. Sensei, malinaw sa akin sa round 3. 2 and 3, Sensei. Ang pinagkaiba kasi, mas rekta para sa akin yung sulat ni Sensei. Para kay Casper, yung round 3 naman ni Casper is parang mas dinidepensahan niya yung motus. So, ayun nga, dun ako bumase. Mas rekta kay Casper at the same time kay Casper. Although ginamit niya dinipensahan niya yung Casper, ginamit ni Casper yung angulo about motus para ipamukha kay Casper na kung wala kami, hindi ka mapapansin. Pero mas marami siyang setup patungkol sa motos kaysa punchline para kay Sensei. So, Sensei ako 2 and 3. Sino pa panalo dito? Solid 21, Sensei versus Casper. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah! Solid yung laban na yun. Boto ng Murado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Sensei. Solid Casper. Congrats, Sensei. Magandang laban din yung nasaksihan natin. Babawi yan si Casper. Baka nga lang din na nabugbog sa battle dahil nga yun nga may titulo, may pulo pa noong nakaraang taon. Parang sabi niya nga may motos din. Babawi yan. Congrats pa rin sa inyong dalawa at magmahalang kayo.